Nandito tayo ngayon sa Quezon City kung saan nabalitaan ko na sobrang pinupuntahan at pinipilahan sila ng mga tao dahil sa kanilang overload pares. At malinis pa daw dito. Pero bago ang lahat, i-shoutout ko muna si Albert and Julie Salazar sa pag-message sa akin about dito sa restaurant na ito. At eto na nga, nandito tayo sa Mr. Pares at ang address nila dito ay 92 Mother Ignacia Street, Timog Avenue, Quezon City. At searchable din sila ni Waze at ni Google. Open ang Mr. Pares ng 24 hours. Kaya kung plano nyo ito subukan, ikaw na ang mamimili kung umaga, hapon, gabi, o madaling araw kayo pupunta. Pagdating sa parking space, wala kayong problemahin dahil malaki ang parking space nila. Nakamotor ka man o kotse. Para sa kanilang menu, paki-post na lang yung video kung mabilis. Meron silang classic pares, pares bagnet, 120 yun. Pares mami nila ay 110, tapos yung kanilang Mr. Overload ay 250 pesos naman yun. Yung overload nila merong beef chunk, bone marrow, bagnet at bulaklak. Meron din itong kasamang soft drinks at only soup. Lahat pala ng nasabi ko, maliban sa mami nila, ay naka-only rice na din. Sabaw ng pares nila, sakto lang yung pagkakalapot niya. Ngayon, dito ako medyo magtatagal. Madami akong nakikita na nagko-comment na hindi daw masarap dito. Ngayon, tinikman ko. Nagets ko na kung bakit na may mga tao na ayaw dito. Explain ko lang. Ang Pinoy kasi gusto sa maalat, matamis, maasim, at mapaminta. Kung wala sa kategory na yan, automatic hindi na masarap yun. Bakit? Kasi hindi familiar yung dila natin sa lasa. Ang Mr. Pares, yung sabaw nila, masyadong matapang yung lasa ng star anise. Sa mga tao na hindi familiar sa star anise, automatic hindi na masarap yun para sa kanila. Meron naman mga condiments na naka-ready, kagaya ng kalamansi, paminta. Pwede nyo naman lagyan pag hindi nyo feel yung lasa ng star anise. Buti na lang wala si Adele. Ayaw din niya ng lasa ng star anise. Gaya sa adobo ng luto sa bahay namin. Pag nilagyan ng star anise, ayaw na niya. Automatic hindi na masarap yun para sa kanya. Beef chunk nila malambot yung laman. Yung lasa, kapareho sa sabaw. Yung balat ng beef, chewy. Sa bulaklak naman, actually first time ko makakatikim nito. Crispy pa din siya kahit nakababad na sa sabaw. Very fatty. Para siyang compressed na taba. Ramdam na ramdam mo yung cholesterol na pumapasok sa sistema mo. Masarap siya, pero hindi ito yung pagkain o ulam na pwede mong aaraw-arawin. Tip ko lang sa kumakain ng ganito, hinay-hinay lang. Dahil only rice, kaya napa-extra rice tayo. Sa kanilang bagnet, medyo crispy pa din kahit babad na sa sabaw. Meron konting alat pero lasa mo pa din yung star anise dahil nakababad ito. Hindi pala nakahiwalay yung bagnet sa sabaw. Hindi ko alam kung sa overload lang ito. Kasi sa ibang nag-order, nakahiwalay naman. Ito na yung pinakainaantay ko at paborito ko. Sabi nga nila, save the best for the last. Yung bone marrow. Kung tatanungin ako kung babalik pa ba ako para kumain next time, ang sagot ko ay yes. Okay naman yung lasa. Ang price niya, 120 pesos tapos naka-only rice and only soup. Kaya for me, panalong-panalo na ito. Yun lang.